Pinahahalagahan ng kapatid-anim. Sa elevator, masama ang tingin ni Angelina sa binata na nakatayo sa tabi niya. Matagal na niyang nakatrabaho si Cordelia upang malaman na ang huli ay may isang nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Gavin na kumakain sa paligid. Dahil iyon ang unang beses na nakita niya ang binata, sigurado siyang isa itong toy boy. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit naging toy boy si Emrys. Nakasuot siya ng tipikal na kasuotan at payak ang itsura. Ang kanyang mga tampok ay hindi sapat na kapansin-pansin upang gawin siyang perpektong asawa para kay Cordelia. Tsaka hindi naman fair ang kutis niya. Wala akong ideya kung ano ang ginawa mo para hikayatin si MS Youngblood na paniwalaan ang iyong mga kasinungalingan. Gayunpaman, ipinapayo ko sa iyo na layuan mo siya. Ang Cordelia Group ay nagsumikap na makamit ang kasalukuyang antas ng tagumpay nito. Hindi ako magdadalawang isip na kumilos laban sa iyo kung maapektuhan mo ang aming listahan. Bago mo subukang akitin ang isang taong may mas mataas na katayuan, tumingin sa salamin. Huwag subukang kunin ang iyong liga, ang kanyang boses, Angel. Paghamak. Hindi na siya nag-abalang itago ang pang-aalipusta kay Emrys. Hinamak ni Angelina ang mga larwang lalaki na may mga ambisyon na manguna sa isang marangyang pamumuhay sa pamamagitan ng panliligaw sa mga babae na malayo sa kanilang maabot. Narinig mo ba ang sinabi ko? Galit na tanong niya, pinapadyak ang paa niya. Inaasahan niyang malalaman ni Emrys ang kanyang lugar pagkatapos makinig sa kanyang mga salita, ngunit sa kanyang pagkadismaya, nanatili itong tahimik gaya ng dati. Nag-alab ang galit sa loob niya. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, sa wakas ay sinabi ni Emrys ng mahinahon, Angelina, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, ngunit wala kang karapatang turuan ako. Nagulat si Angelina noong una, ngunit ang pakiramdam na iyon ay mabilis na napalitan ng nag-aapoy na galit. Ano ang sinabi mo? Tumakbo siya palabas ng elevator para sawayin si Emrys, pero bumagsak ang mukha niya nang mapansin niyang may papalapit sa kanya. Ang lalaki ay nakasuot ng marangyang Versace suit. Nakasuot din siya ng relo na Cartier na may diamond-studded at mga salamin na may gintong rim, na halatang halata na siya ay may malaking yaman. Siya ay walang iba kundi si Kane Sheldon mula sa pamilya Sheldon. Angelina, narinig ko si Cordelia na nagdala ng larwang batang lalaki. Totoo ba iyon? Nililigawan ni Kane si Cordelia at maraming especially iya sa Cordelia Group. Nakatanggap siya ng balita hindi nagtagal matapos dalhin ni Cordelia si Emrys sa kumpanya. Nandoon daw siya para komprontahin si Cordelia. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Angelina. Mr. Kane, saan mo narinig ang chismis? Alam mo na hindi basta-basta magkakagusto si MS Youngblood sa ibang lalaki. Nakahinga ng maluwag si Kane. Alam kong hinding-hindi gagawa si Cordelia ng isang bagay na walang katotohanan. Nakaramdam si Angelina ng sama ng loob sa kanyang puso nang marinig iyon. Falling for someone with the gentleman. Hindi maiiwasan ang ugali ni Kane. Sa kasamaang palad, ang puso niya ay kay Cordelia. Habang iniisip ni Angelina ang pag-iisip na iyon, tumingin siya kay Emrys. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni MS Youngblood. Bakit siya nahulog sa isang taong ganoon? Kung ikukumpara kay Mr. Kane, wala siyang kwenta. Habang si Angelina ay nakatitig kay Emrys, ang sumunod niyang mga salita ay nagpaputi sa kanyang mukha sa takot. Ako ang larwang ibinalik ni Delia. Sabay tutok ni Kane kay Emrys habang bumababa ng husto ang temperatura sa paligid. Natigilan si Angelina sa kanyang pag-iisip at bamulong, Emrys, ano ang sinasabi mo? Walang kinalaman si MS Youngblood sa iyo. Panay ang tingin niya kay Emrys habang nagsasalita. Nako, hindi siya pinansin ni Emrys at nagpatuloy, hindi ito sekreto. Maraming nakakita sa atin nang pumasok tayo kanina. Nablangko ang isip ni Angelina. Nawala ang kulay sa kanyang pisngi. Napahamak na tayo. Damn mo, Emrys. Gusto mo bang sirain ang Cordelia Group? Madilim ang ekspresyon ni Kane habang nakatitig kay Emrys. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para ipaliwanag ang relasyon ninyo ni Cordelia. Si Delia ay isang taong paprotektahan ko habang buhay, matapat na sabi ni Emrys.
Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Si Angelina ay sapat na. Inabot niya ang isang sampal kay Emrys, ngunit hinawakan ng huli ang braso niya. Maaaring kaibigan ka ni Delia, ngunit hindi ibig sabihin yun ay hindi na ako maglalakas loob na saktan ka, malamig niyang babala. Nakaramdam si Angelina ng lamig sa kanyang gulugod. Ngumisi si Kane, binata, hindi mo ba alam kung sino ako? Sa totoo lang, wala akong ideya kung sino ka. Ipapaalam ko sa iyo na anak ako ng pamilya Sheldon sa Jadeboro. So ano? Tumingin si Kane kay Emrys na para bang tanga ang huli. Prangka ako. Ang pamilya Sheldon ang pinakamalaking distributor ng Cordelia Group. Kung titigil ako sa pagtatrabaho sa kanila, ano sa tingin mo ang mangyayari sa Cordelia Group? Nanginginig ng husto ang buong pagkatao ni Angelina, dahil nagkatotoo na ang pinakamasama niyang bangungot. Si Emrys ay walang iba kundi ang gulo. Hindi nagtagal, natuklasan ni Angelina na hindi iyon ang pinakamasamang senaryo. Ang pinakamasama ay dumating pa. Mahinahong tumugon si Emrys, bueno, kahit na ang pinakakilalang mga pamilya sa kabisera ay dapat magpakita ng paggalang sa akin, kaya sino ang mga Sheldon na mag-aakalang maaari nila akong tretuhin ng mas mababa? Ang mga entity na mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Sheldon ay magsusumamo na ipamahagi ang mga produkto ng Cordelia Group sa ilalim ng utos ni Emrys. Natural sa kanya na hindi seryosohin ang pamilya Sheldon. Akala ni Angelina ay nabaliw na si Emrys. Hindi lang niya planong sirain ang Cordelia Group. Ang kanyang mga aksyon ay pipigil sa kumpanya mula sa paggawa ng isang comeback. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Kane ngayon. Utos ni Angelina. Sampal. Isang sampal ang natanggap niya. Sabi ko, huwag mo akong utusan. Nagulat si Angelina. Saan nahanap ni MS Youngblood ang mayabang na ganid na ito? Gusto ko. Tingnan mo si Cordelia. Sabi ni Kane habang naglalakad papunta sa elevator. Gusto niyang humingi ng paliwanag mula kay Cordelia at bumukas si Cordelia, na kanina pa ay nabalitaan niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono, ngunit medyo huli na siya. Sabihin mo sa akin kung paano nauugnay sa iyo ang binatang ito. Malakas na tanong ni Kane na gustong ipaliwanag ni Cordelia ang sitwasyon, ngunit ang tanong ni Kane ay naging malamig ang kanyang ekspresyon. Natigilan si Kane. Isang alon ng galit ang bumalot sa kanya nang siya ay nagpanggap na inosente ngunit sa huli ay nakakuha siya ng isang walang hiyang tao na sumigaw, Cordelia, nakalimutan mo na ba ang kasalukuyang tagumpay ng grupo ng Sheldon? Pinipilit mo ba akong ihinto ang pakikipagtulungan sa iyo? Gawin mo ang gusto mo. Alam ni Cordelia na maghahirap ang kanyang kumpanya kung titigil sila sa pakikipagsosyo sa pamilya Sheldon, ngunit hindi na niya matiis ang pag-uugali ni Kane na parang girlfriend niya kung hindi iyon ang kaso, si Emrys ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Pinahahalagahan ng kapatid pito. Sa elevator, masama ang tingin ni Angelina sa binata na nakatayo sa tabi niya. Matagal na niyang nakatrabaho si Cordelia upang malaman na ang huli ay may isang nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Gavin na kumakain sa paligid. Dahil iyon ang unang beses na nakita niya ang binata, sigurado siyang isa itong toy boy. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit naging toy boy si Emrys. Nakasuot siya ng tipikal na kasuotan at payak ang itsura. Ang kanyang mga tampok ay hindi sapat na kapansin-pansin upang gawin siyang perpektong asawa para kay Cordelia. Tsaka hindi naman fair ang kutis niya. Wala akong ideya kung ano ang ginawa mo para hikayatin si MS Youngblood na paniwalaan ang iyong mga kasinungalingan. Gayunpaman, ipinapayo ko sa iyo na layuan mo siya. Ang Cordelia Group ay nagsumikap na makamit ang kasalukuyang antas ng tagumpay nito. Hindi ako magdadalawang isip na kumilos laban sa iyo kung maapektuhan mo ang aming listahan. Bago mo subukang akitin ang isang taong may mas mataas na katayuan, tumingin sa salamin. Huwag subukang kunin ang iyong liga, ang kanyang boses, Angel. Paghamak. Hindi na siya nag-abalang itago ang pang-aalipusta kay Emrys. Hinamak ni Angelina ang mga larwang lalaki na may mga ambisyon na manguna sa isang marangyang pamumuhay sa pamamagitan ng panliligaw sa mga babae na malayo sa kanilang maabot. Narinig mo ba ang sinabi ko?
Galit na tanong niya, pinapadyak ang paa niya. Inaasahan niyang malalaman ni Emrys ang kanyang lugar pagkatapos makinig sa kanyang mga salita, ngunit sa kanyang pagkadismaya, nanatili itong tahimik gaya ng dati. Nag-alab ang galit sa loob niya. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, sa wakas ay sinabi ni Emrys ng mahinahon, Angelina, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, ngunit wala kang karapatang turuan ako. Nagulat si Angelina noong una, ngunit ang pakiramdam na iyon ay mabilis na napalitan ng nag-aapoy na galit. Ano ang sinabi mo? Tumakbo siya palabas ng elevator para sawayin si Emrys, pero bumagsak ang mukha niya nang mapansin niyang may papalapit sa kanya. Ang lalaki ay nakasuot ng marangyang Versace suit. Nakasuot din siya ng relo na Cartier na may diamond-studded at mga salamin na may gintong rim, na halatang halata na siya ay may malaking yaman. Siya ay walang iba kundi si Kane Sheldon mula sa pamilya Sheldon. Angelina, narinig ko si Cordelia na nagdala ng larwang batang lalaki. Totoo ba iyon? Nililigawan ni Kane si Cordelia at maraming especially iya sa Cordelia Group. Nakatanggap siya ng balita hindi nagtagal matapos dalhin ni Cordelia si Emrys sa kumpanya. Nandoon daw siya para komprontahin si Cordelia. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Angelina. Mr. Kane, saan mo narinig ang chismis? Alam mo na hindi basta-basta magkakagusto si MS Youngblood sa ibang lalaki. Nakahinga ng maluwag si Kane. Alam kong hinding-hindi gagawa si Cordelia ng isang bagay na walang katotohanan. Nakaramdam si Angelina ng sama ng loob sa kanyang puso nang marinig iyon. Ang pagkahulog sa isang taong may maginoong ugali ni Kane ay hindi maiiwasan. Sa kasamaang palad, ang puso niya ay kay Cordelia. Habang iniisip ni Angelina ang pag-iisip na iyon, tumingin siya kay Emrys. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni MS Youngblood. Bakit siya nahulog sa isang taong ganoon? Kung ikukumpara kay Mr. Kane, wala siyang kwenta. Habang si Angelina ay nakatitig kay Emrys, ang sumunod niyang mga salita ay nagpaputi sa kanyang mukha sa takot. Ako ang larwang ibinalik ni Delia. Sabay tutok ni Kane kay Emrys habang bumababa ng husto ang temperatura sa paligid. Natigilan si Angelina sa kanyang pag-iisip at bamulong, Emrys, ano ang sinasabi mo? Walang kinalaman si MS Youngblood sa iyo. Panay ang tingin niya kay Emrys habang nagsasalita. Nako, hindi siya pinansin ni Emrys at nagpatuloy, hindi ito sekreto. Maraming nakakita sa atin nang pumasok tayo kanina. Nablangko ang isip ni Angelina. Nawala ang kulay sa kanyang pisngi. Napahamak na tayo. Damn mo, Emrys. Gusto mo bang sirain ang Cordelia Group? Madilim ang ekspresyon ni Kane habang nakatitig kay Emrys. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para ipaliwanag ang relasyon ninyo ni Cordelia. Si Delia ay isang taong paprotektahan ko habang buhay, matapat na sabi ni Emrys. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Si Angelina ay sapat na. Inabot niya ang isang sampal kay Emrys, ngunit hinawakan ng huli ang braso niya. Maaaring kaibigan ka ni Delia, ngunit hindi ibig sabihin yun ay hindi na ako maglalakas loob na saktan ka, malamig niyang babala. Nakaramdam si Angelina ng lamig sa kanyang gulugod. Ngumisi si Kane, binata, hindi mo ba alam kung sino ako? Sa totoo lang, wala akong ideya kung sino ka. Ipapaalam ko sa iyo na anak ako ng pamilya Sheldon sa Jadeboro. So ano? Tumingin si Kane kay Emrys na para bang tanga ang huli. Prangka ako. Ang pamilya Sheldon ang pinakamalaking distributor ng Cordelia Group. Kung titigil ako sa pagtatrabaho sa kanila, ano sa tingin mo ang mangyayari sa Cordelia Group? Nanginginig ng husto ang buong pagkatao ni Angelina, dahil nagkatotoo na ang pinakamasama niyang bangungot. Si Emrys ay walang iba kundi ang gulo. Hindi nagtagal, natuklasan ni Angelina na hindi iyon ang pinakamasamang senaryo. Ang pinakamasama ay dumating pa. Mahinahong tumugon si Emrys, bueno, kahit na ang pinakakilalang mga pamilya sa kabisera ay dapat magpakita ng paggalang sa akin, kaya sino ang mga Sheldon na mag-aakalang maaari nila akong tretuhin ng mas mababa? Ang mga entity na mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Sheldon ay magsusumamo na ipamahagi ang mga produkto ng Cordelia Group sa ilalim ng utos ni Emrys.
Natural sa kanya na hindi seryosohin ang pamilya Sheldon. Akala ni Angelina ay nabaliw na si Emrys. Hindi lang niya planong sirain ang Cordelia Group. Ang kanyang mga aksyon ay pipigil sa kumpanya mula sa paggawa ng isang comeback. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Kane ngayon. Utos ni Angelina. Sampal. Isang sampal ang natanggap niya. Sabi ko, huwag mo akong utusan. Nagulat si Angelina. Saan nahanap ni MS Youngblood ang mayabang na ganid na ito? Gusto kong makita si Cordelia. Sabi ni Kane habang naglalakad papuntang elevator. Gusto niyang makakuha ng paliwanag mula mismo kay Cordelia. Bumukas ang mga pinto ng elevator para makita si Cordelia, na bumaba na. Kanina pa, ipinaalam sa kanya ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Agad siyang lumapit, ngunit siya ay medyo huli na. Cordelia, natutuwa akong nandito ka. Sabihin mo sa akin kung paano nauugnay ang binatang ito sa iyo. Malakas na hiling ni Kane. Gusto sana ni Cordelia na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit ang tanong ni Kane ay nagpalamig sa kanyang ekspresyon. Sa palagay ko ay wala kang pakialam, Mr. Kane. Natigilan si Kane. Isang alon ng galit ang bumagsak sa kanya nang mabawi niya ang kanyang katinuan. Nagkunwari siyang inosente ngunit nauwi sa isang larwang lalaki. Walang hiyang tao. Sumigaw si Kane, Cordelia, nakalimutan mo na ba na ang kasalukuyang tagumpay ng Cordelia Group ay utang sa pamilya Sheldon? Pinipilit mo ba akong huminto sa pakikipagtulungan sa iyo? Gawin mo ang gusto mo. Alam ni Cordelia na magdurusa ang kanyang kumpanya kung ititigil nila ang pakikipagsosyo sa pamilya Sheldon, ngunit hindi na niya matiis ang saloobin ni Kane. Siya ay kumikilos na parang siya ay kanyang kasintahan kapag hindi yun ang kaso. Higit sa lahat, si Emrys lang ang kanyang nakababatang kapatid. Sino ang i-spoil niya maliban sa kanya? Pinahahalagahan ng kapatid 8. Mr. Lund, paano kita matutulungan? Isang magalang na boses ang umalingaw mula sa speaker ng telepono pagkatapos kumonekta ang tawag. Tulungan akong mag-hack sa isang personal na network. Gusto ko ang lahat ng mga dokumento at larawan sa kanyang computer. Ipadala ang mga file sa akin sa lalong madaling panahon. Oo, sir. Matapos magbigay ng maikli at maigsi na pagtuturo, ibinaba ni Emrys ang tawag at ipinadala sa kabilang partido ang resume ng isang lalaki. Ang resume ay walang iba kundi si Zachary. Nandoon si Emrys nang tanggalin ni Cordelia si Zachary kahapon. Sa kanyang obserbasyon, may napansin siyang kakaiba kay Zachary. Una sa lahat, nang humarap sa interogasyon ni Cordelia, hindi man lang nag-abalang magpaliwanag si Zachary at direktang umamin na nakipagsabuatan siya sa Allure Group. Pangalawa, halatang ngiti ang ginawa niya sa kanyang pag-alis na para bang may binabalak siya. Isinasaalang-alang ang kamakailan at paparating na mga aktibidad na binalak ng Cordelia Group. Nagkaroon ng kutob si Emrys na ang pinakamalamang na kaganapan na pakialaman ay ang paglulunsad ng bagong produkto ng kumpanya sa susunod na araw. Kinopya niya ang resume ni Zachary mula sa database ng kumpanya at inutusan ang isang tao na i-hack ang computer ng huli. Kumpiyansa si Emrys na maaari niyang makuha ang ilang dumi kay Zachary upang maiwasan ang huli na gumawa ng anumang kalokohan sa press conference. Iyon ang safety measure ni Emrys. Pagkatapos ng almusal ay bumaba si Emrys para mamasyal. Pagdating niya sa garden ng mansion, may nakita siyang nakatayo sa labas ng pintuan ng courtyard. Ang estranghero ay isang lalaking nasa edad 40 na may isang parisukat na mukha at malapit na pinutol na balbas. Nakasuot siya ng mahigpit at marangal na ekspresyon ng mukha. Ang lalaking iyon ay si Osmond Langdon, ngunit karaniwang tinatawag siya ng mga tao ng Jadeboro bilang Hari ng Timog Ilog. Greetings, Empyrean Lord. I'm Osmond Langdon, South River King, bati ni Osmond sa nakakarindi na boses, biglang yumuko ang kanyang D** sa isang 90-degree na bow nang makita niya si Emrys. Mahigit isang oras na siyang naghihintay doon, nakatayo na nakatalikod sa buong oras na parabang ang isang sandali ng pagpapabeya ay magpapababa ng kanyang paggalang kay Emrys. Nakayuko lang ang poster niya nang magpakita si Emrys. Ang bilis mong makatanggap ng balita sa pagdating ko, walang pakialam na sabi ni Emrys habang sinusulyapan si Osmond.
Hindi siya pamilyar sa sinumang tinawag na Hari ng Timog Ilog, ngunit naramdaman niya na si Osmond ay nag-practice ng martial arts. Ang aking nakatatandang kapatid ay nasasakupan ni General Chance, at sinadya niyang ipaalala sa akin na pangalagaan ang iyong mga pangangailangan, Empyrean Lord. Alagaan mo ang aking mga pangangailangan. Hindi ka ba narito upang pasayahin ako? Ngumuso si Emrys. Hinding-hindi ako maglalakas loob na gawin iyon. Si Osmond ay pawis na pawis. Pakiramdam niya ay parang isang bundok ang nakaipit sa kanya at sinasakal siya. Masyadong nakakatakot ang aura ni Empyrean Lord. Maaaring isipin ng iba na si Emrys ay isang karaniwang Jew. Gayunpaman, ang sinumang bahagyang nakakilala sa kanya ay makakaalam na mas karaniwan ang isang tao, mas nakakatakot sila. Si Osmond ay isang pangunahing halimbawa. Kung hindi siya na-inform ng maaga tungkol sa pagkakakilanlan ni Emrys, akalain niyang tipikal na teenager lang ang huli. Gayunpaman, pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa katayuan ni Emrys, ang bawat salita at aksyon ni Emrys ay nagdulot ng matinding pressure sa kanya. Relax. Anuman ang iyong intensyon, dumating ka sa tamang oras. Nang malapit ng maiyak si Osmond, muling nabuhayan ang mga salita ni Emrys. Ang iyong hiling ay ang aking utos. Mabuti. Tumango si Emrys. May mga ilang bagay na kailangan kong gawin mo. Una, pinaghihinalaan ko na may kinalaman ang Prime Realty sa sunog sa Sunshine Children's Home 15 taon na ang nakararaan, kaya gusto kong magsagawa ka ng masusing investigasyon sa kinauukulan. Pangalawa, magkakaroon ng press conference ang kumpanya ng kapatid ko, Cordelia Group, para sa kanilang bagong paglulunsad ng produkto bukas. Sana ay magbigay ka ng halimbawa. Retreated magalang, magbigkas kaguluhan churnang sa loob niya. Ang pagkakataong maglingkod kay Empyrean Lord ay isang karangalan na hinahangad ng maraming tao. Iniisip ko kung gaano karaming mga tao ang may inggit sa akin, alam kong ako ay sapat na mapalad na mabiyayaan ng pribilehiyong ito. Hindi nagtagal pagkaalis ni Osmond, nakatanggap si Emrys ng email notification. Bumalik siya sa kanyang silid at ginamit ang computer ni Cordelia para mag-login sa kanyang email account para i-download ang nakakompress na folder. Matapos ay unzip ang file, napansin niya ang folder na naglalaman ng ilang nakakagulat na nilalaman. Hindi napigilan ni Emrys na pumulupot ang mga labi sa isang mapang asar ng ngiti. Nakakamangha. Walang mangyayari kay Zachary kung mananatili itong masunurin. Sa kabaligtaran, kung siya ay sapat na hanggal upang pukawin ang gulo sa panahon ng kaganapan bukas, ang mga dokumentong ito na mayroon ako ay sapat na upang sirain ang kanyang reputasyon. Kinabukasan, sunod-sunod na nagpakita ang mga miyembro ng media sa conference hall sa ika-13 palapag ng Cordelia Group. Binigyang diin ni Cordelia, dapat mong suriin ng maayos ang kanilang ID sa trabaho at huwag hayaang makapasok ang sinumang hindi nauugnay na tao. Ang punong opisyal ng seguridad, si Henry Graham, ay tinapik ang kanyang dibdib at tiniyak sa kanya, Ms. Youngblood, maaasahan mo ako. Gayunpaman, hindi pa rin mapakali si Cordelia nang naghahanda siya sa backstage. Kinurot ni Emrys ang palad niya at nagtanong, ano ba, Delia? Hindi ko alam. Ang kanang talukap ng mata ko ay kumikibot mula umaga. Hindi ko maalis ang pakiramdam na ito sa aking puso. Magiging maayos ang lahat. Nandito ako. Gumuho man ang mundo, nandito ako para suportahan ka. Ang kaya mo lang. Inaaliw ako. Pinandilatan niya siya kahit alam niyang hindi siya makakatulong kahit na may mangyari, hindi maipaliwanag na mas magaan ang pakiramdam ni Cordelia pagkatapos niyang marinig ang kanyang mga salita ng mag-alas 10. Nagsimula ang press conference bago umakyat sa entablado, na agad na nagulat sa lahat ng mga miyembro ng media na narinig nila ang kanyang pangalan Jade Borough. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay naniniwala na ang mga kwento ay pinalaki. Sa panahon ngayon, ang sinumang babae na may tamang mukha ay maaaring ituring na isang kagandahan pagkatapos ng ilang pagsisikap sa pagpapanggap ng kanilang sarili, kahit na ang isang ordinaryong babae ay maaaring maging isang diyosa, lalo na sa tulong ng pag-edit ng mga larawan at mga filter ng camera.
ngunit ang mga miyembro ng Cordelia ay nakilala ang kanyang kaakit-akit na mga tampok ng mukha ay hindi pangkaraniwang nakakabighani sa maayos at matikas na paraan ang kanyang kaba habang naghahanda sa ibaba ng entablado ay tila nawala ng walang bakas. Maaari ko bang malaman kung totoo iyon? Whoosh! Nagbago ng husto ang mga mukha ng lahat ng tauhan ng Cordelia Group. Sino ang nagpahintulot sa iyo na magtanong ng ganyang walang katuturang tanong? Gustong habulin ng ilan sa mga security guard ng kumpanya palabas ng bulwagan ang babaeng reporter, ngunit pinigilan sila ni Henry, pakisagot ang tanong ko, Ms. Youngblood. Ang babaeng reporter ay nag-training din ng kanilang mga lente ng kamera sa mukha ni Cordelia na mas interesadong matuklasan ang pribadong buhay ng magandang babaeng CEO kaysa sa paglulunsad ng mga bagong produkto ng Cordelia Group. Walang kinalaman ang tanong na iyon sa press conference ngayon, kaya tumanggi akong sumagot, sagot ni Cordelia habang nakasuot ng malamig na ekspresyon. Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto sa conference room. Kasunod ang pagpasok ni Zachary. Katabi niya si Simon. Si Simon ay nakaupo sa isang wheelchair, at ang kanyang dalawang binti ay nakakast. Ang isang braso niya ay nakatikip din ng mga benda at nakasampay sa harap ng kanyang dibdib. Nang makita ni Henry ang eksena, sa halip na pigilan sila, humakbang siya at nagkusa na tulungan si Simon na itulak ang kanyang wheelchair. May isang reporter agad na naglagay ng microphone malapit sa bibig ni Zachary. Sir, mayroon bang anumang sama ng loob sa pagitan mo at ng Cordelia Group? Oo naman. Ako ang batikang empleyado na na-dismiss ni Cordelia. Pinahahalagahan ng kapatid Sham. Lumulubog ang pakiramdam ni Cordelia nang makita niya si Zachary. Malamig niyang sinabi, hindi ka na empleyado ng kumpanyang ito, kaya umalis ka na. Nagmamadali ka bang palayasin ako dahil natatakot kang ilantad ko ang mga kasuklam-suklam na ginawa mo, Ms. Youngblood? Nakangising tanong niya. Napataas ang kilay ni Cordelia dahil doon. I've always been open and transparent. Iyong walang base ang mga akusasyon ay hindi ako nakakatakot. Ang sasabihin mo lang ay walang kinalaman sa press conference ngayon, kaya please be on your way. Malalaman mo kung may kaugnayan ito o hindi pagkatapos kong magsalita, tugon ni Zachary, na patuloy sa pagngiti. Mr. Lawson, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang nangyari? Tanong ng isang reporter. Agad na lumingon sa kanya ang lahat ng kamera. Wala nang nagbigay pansin sa mga bagong produkto ng Cordelia Group. Siyempre. Pumunta ako dito para tanggalin ang facade ni Cordelia at tingnan kayong lahat sa totoong pagkatao niya para makita niyo kung gaano siya kakulit sa loob. Tumikim siya bago nagpatuloy, ang pangalan ko ay Zachary Lawson. Ako ang HR manager ng Cordelia Group at masigasig na nagtrabaho sa kumpanya sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi kalabisan na sabihing hindi tatangkilikin ng Cordelia Group ang tagumpay na mayroon ngayon kung wala ang aking mga kontribusyon. Gayunpaman, hindi ako magiging mas masaya sa paglipas ng mga taon, sa pag-aakalang ang kumpanya ay nagsapubliko sa lalong madaling panahon. Ang babaeng ito na tinatawag na Cordelia Youngblood ay tumalikod sa akin, sa kagustuhang isulong ang karera ng kanyang larwang lalaki, pinalayas niya ako, isang matagal ng empleyado na nagsumikap at gumawa ng mahahalagang kontribusyon, sa tingin mo, tama ba iyon? Pagkatapos ng kanyang malakas na panaghoy, nagsimulang mag-usap ang mga reporter sa kanilang sarili. Ang paraan ng pagtingin nila kay Cordelia ay lubos na nagbago. Huwag husgahan ang isang libro sa pamamagitan ng pabalat nito, sa katunayan. Maganda ang babaeng ito, pero sinong mag-aakalang magiging ahas siya? At gayunpaman, ang isang kumpanyang tulad niya ay may pag-asa na maisapubliko. Parang pagpunta sa libingan. Malungkot ang ekspresyon ni Cordelia. That's all utter nonsense, Zachary. Nakipagsabuatan ka muna sa Allure Group. You should be grateful that I didn't take any action to pursue criminal liability. Instead, pumunta ka dito at gumawa ng walang basehang akusasyon. Wala ka bang kahihiyan? Nakipagsabuatan ako sa Allure Group. Cordelia, dapat may katibayan ang isang tao para suportahan ang kanyang mga pahayag. Inamin mo ito sa opisina ko noong isang araw, remember? Ngayon, humihingi ka ng pruweba. Anong biro? Bulalas ni Zachary.
Pagkatapos ay itinuro niya ang mga reporter at sinabing, ikaw ang maghusga. Naniniwala ka ba sa sinabi niya? Kung pinagtaksilan mo ang kumpanyang iyong pinagtatrabahuan, pupunta ka ba sa iyong sariling pagsang-ayon at aminin ito? Sa tingin mo ba ganoon ako katanga? Ang lahat ay umiling. Tanging isang tanga ang aamin na nakikipagsabwatan sila sa ibang kumpanya. Ang sinabi niya ay isang sampal na pahayag dito, si Zachary ay sumanyas kay Simon at nagpahayag ng galit, gayunpaman, ang taong higit na nagdusa ay si Simon Hall. Nagtatrabaho siya noon bilang driver ni Cordelia at siya ang unang nakaalam tungkol sa kanyang binata. Gayunpaman, tingnan kung gaano siya kalubha na nabugbog dahil lamang sa sinubukan niyang magbigay ng ilang mga salita ng payo. Ang mga kamera ay nakatutok kaagad kay Simon nang walang kamali-mali at naglabas ng isang medikal na ulat, sinabi niya, ito ang diagnosis mula sa ospital. Mayroon akong comminuted fracture sa aking kanang palso at napunit na ligament sa magkabilang tuhod. Tulad ng mga epekto ng isang bomba na sumabog sa malalim na tubig, isang kaguluhan ng bomb alot sa mga manunood. Talagang labag sa batas. Paano pa rin maglalakas loob ang isang masamang babae na tumayo sa entablado na iyon at magsagawa ng press conference? Bilasan mo bumaba ka dyan. Cordelia, kailangan mong bigyan kami ng tamang paliwanag. Dapat mong bigyan ng dalawang lalaking ito ng hustisyang nararapat sa kanila. Ang pangkalahatang opinyon ay nagbago ng husto habang ang lahat ng mga reporter ay namumula sa matuwid na galit sa mukha ni Cordelia. At ang kanyang boses ay nanginginig habang sinasabi niya, Zachary, sinasabi mo na gusto kong isulong ang karera ng aking kasintahan at na may bumugbog kay Simon. Well, nasaan ang ebidensya? Pakipakita sa akin ang ebidensya. Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay hilingin na iharap niya ang kanyang ebidensya at malamig na ngumuso si Zachary nang walang sinabi noon, isang nasa harap na hanay ang tumayo. Ang lalaki ay si Tobias Jackman, ang kasalukuyang HR manager ng Cordelia Group noong hawak ni Zachary ang posisyon na iyon, siya ang naging deputy HR manager. Inakala ng lahat na gusto niyang ipagtanggol si Cordelia, ngunit sa kanilang pagtataka, tumabi siya kay Zachary na naging sanhi ng pagkagulo sa karamihan ng tao nang magtanong, Tobias, ano ang sinasabi mo? Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Alam ng buong kumpanya na binalak mong hayaan ang larwang batang iyon na kunin ang posisyon ko ngayon. Inalok mo lang sa akin pagkatapos ma-pressure. Inalis niya ang kanyang employee ID habang nagsasalita siya sa malupit na tono, idinagdag niya, hindi ko kailangan ng mga kaiyahiyang handout. Isang panginginig ang bomb alot sa B** ni Cordelia, ngunit bago pa niya mabawi ang kanyang katinoan, may muling nagbukas ng pinto sa conference room. Hindi sulit ang iyong pagsisikap na magtrabaho para sa isang babaeng tulad ni Cordelia. Dapat umalis ka na. Pangkat ng Cordelia. Palagi kang welcome na sumali sa pamilya Sheldon. Ang hitsura ni Kane ay sapat na upang magtaka ang mga mamamahayag. Alam nila na ang pamilya Sheldon ang pinakamalaking tagapamahagi ng Cordelia Group. Puputulan ko na ang ugnayan sa Cordelia Group mula ngayon. Tapos, humarap siya kay Gavin, wala ka bang sasabihin? Masasabi mo na ngayon. With that, inabot niya ang microphone kay Gavin baka sa mga mata ni Gavin, nangako si Mr. Kane na babayaran niya ang mga utang ko sa sugal, kaya wag mo sana akong sisihin sa gagawin ko. Tulad ni Cordelia, lumaki ako sa Sunshine Children's Home, kaya alam ko kung ano siya. Mahilig siyang mangbuli sa iba mula pa noong bata pa siya, at isa na ako sa kanila. Binaluktot niya ang katotohanan, sinisisi si Cordelia sa lahat ng ginawa niya sa bahay ampunan, pero hindi ko nasasabihin ang nakaraan. Kunin natin ang isang kamakailang kaganapan, halimbawa. Ang dating direktor ng ampunan ay may malubhang karamdaman at nangangailangan ng malaking halaga para sa pagpapagamot. Ilang beses akong lumapit kay Cordelia, lumuhad at nagmamakaawa sa kanya na pahiram sa akin ng pera. Gayunpaman, hindi lang siya tumanggi, kundi tinawag pa niya akong isang scoundrel at sinabihan akong magwala. Isang mahabang katahimikan ang naganap pagkatapos niyang magsalita, at isang tensyonado na kapaligiran ng bomb alot sa buong conference room. Ang ganoong uri ng tensyon ay ang uri na hudyat ng isang napipintong pagsabog ng galit.
Pagkatapos ng mahabang panahon ng tensyonado na katahimikan, ang katahimikan ay tumama sa mga tao. Basura. Hindi karapat-dapat mabuhay ang isang babaeng walang utang na loob na tulad mo. Bilasan mo at patayin mo. Bilang babae, nahihiya ako sa iyo. Isa kang walang hiyang B*H. Sana mapunta ka sa impyerno kaagad. Marahas na nanginginig ang B*D ni Cordelia nang marinig ang sunod-sunod na maaanghang na pananalita at pagbabatikos, at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, hindi naman sa ganoon. I didn't do those things, he said. Umiling-iling siya ng mariin, at nabasa ng galit niyang mga luha ang harapan ng damit niya. Gayunpaman, interesado si Nob*D na marinig ang paliwanag niya. Napagdesisyonan na ng iba na isa siyang masamang babae na walang pasasalamat at kahihiyan at karapat-dapat siyang malunod sa dagat ng pagkondena. Binigyan ni Angelina ang kanyang walang kabuluhang ID habang natatawa ang kanyang empleyado. Napakahusay mong itinago ang iyong tunay na kulay. Sa lahat ng mga taon na ito na nakilala kita, ni minsan hindi kita nakita kung sino ka talaga. Ay! Nahihiya akong nakatrabaho ang isang tulad mo. Angelina, hindi rin ikaw. Kahit gaano pa kalakas si Cordelia, ang pagkagulat ng maraming sunod-sunod na bomba ay hindi niya kayang tiisin, ang lahat ay nagdilim sa paligid niya, at sa wakas ay nahimete siya bago siya bumagsak sa sahig, isang figure ang sumugod sa entablado at nahuli ang kanyang marupok na B*D. Pinahahalagahan ng kapatid 10. Nang humarap si Zachary para magsumbong, hindi umimik si Emery sa kabila ng kumukulong galit. Pinipigilan niya ang kanyang galit dahil gusto niyang pagmasdan kung sino ang nambubuli kay Cordelia. Henry, Simon, Tobias, Kane, Gavin, at Angelina. Lahat sila ay sinira at pinahiya si Delia. Gayun din, inatake siya ng mga mamamahayag pagkatapos lamang marinig ang isang bahagi ng kwento at hindi nag-abala na i-verify ang mga katotohanan. Ang galit sa loob ni Emrys ay lumaki hanggang sa punto ng kasukdulan, nag-aalab sa walang hanggan na init. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi sinasadyang itinuro ni Zachary si Emrys at sinabing, siya iyon. Siya ang larwang batang lalaki ni Cordelia. Nawala agad ang anyo ni Emrys bago humarap sa harapan ni Zachary. Ikaw ang nagtanong nito. Hinawakan ni Emrys si Zachary sa buhok bago hinampas ng paulit-ulit ang ulo ni Zachary sa table sa tabi nila. Bam! 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 Mabilis na napuno ng dugo ang ulo ni Zachary. Ikaw! Ang brute mo! Sino ka para bugbugin siya? Nang mapagtanto ng mga reporter ang nangyayari, lahat sila ay pinagalitan si Emrys. Nasa sakit si Zachary, at puno ng dugo ang mukha. Sumigaw siya, nakita ninyong lahat kung gaano kabastos ang larwang batang ito. Bilasan mo, kunan mo ng litrato ang krimen niya para habang buhay siyang makulong sa kulungan. Arg! Hindi na kailangan ng mga reporter ang alinman sa kanyang mga paalala dahil sinimulan na nilang i-click ang shutters ng kanilang mga kamera ng galit na galit. Mukhang hindi ka magsisi hanggang sa huli ang lahat. Nababalot ng galit ang mga mata, kinaladkad ni Emrys si Zachary paakyat sa stage. I-on ang projector at i-play ang mga files sa aking flash drive. Utos ni Emrys sa staff sa backstage. Click. Sa sandaling naka-on ang projector, maririnig ang isang pag-uusap. Mr. Leeson, itinanim ko ang aking kaibigan, si Simon, sa tabi ni Cordelia bilang kanyang driver. Sigurado ako na malapit na tayong makakuha ng mga nakakakompromosong larawan niya. Magaling! Sa isip, dapat nating ilantad ang mga larawan bago ang listahan ng Cordelia Group. Gusto kong maging biro lang ang kumpanya. Tungkol sa perang ipinangako mo sa ating dalawa. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita ng buo kapag natapos na ang gawain. Ang file na pina-play pabalik ay isang recording ng Zachary na nakikipag-usap sa isang tao. Sa sandaling natapos ang clip, dalawang larawan ang lumitaw sa screen. Ang isa ay larawan ng buong pamilya ni Zachary, habang ang isa naman ay isang kuha ng isang mainit na eksena. Ang pangalawang larawan ay nagpakita ng tatlong tao sa kama, sina Zachary, Simon, at isa pang babae. Pagkatapos ng mabilis na paghahambing sa pagitan ng dalawang larawan, masasabi na ang babae ay asawa ni Zachary.
Hingal. Nagkagulo ang mga reporter sa pinangyarihan. Agad na lumipat ang galit ng publiko kina Zachary at Simon. Kayong dalawa pala ang totoong scum. Dito. Kayong dalawa ay nararapat na mamatay sa pagsisinungaling sa amin. Nakikilala ko ang ibang boses sa recording. Ito ay kay G. Gabriel Lisan, ang boss ng Allure Group. Hindi ko inaasahan na gagamit siya ng ganoong mga walang prinsipyong pamamaraan para ibagsak ang kanyang katunggali. Kailangan nating ilantad ang mga ito para lahat ay mag-boycott sa mga produkto ng Allure Group. Laking gulat ni Zachary sa pangungutya ng media na nakalimutan na niya ang sakit sa kanyang ulo. Tumahimik ka. Isang pin drop na katahimikan ang sumunod na iniska ni Emrys ang silid gamit ang kanyang matalim na titig, na nagdulot ng lamig sa gulugod ng lahat. Ang mga walang prinsipyong reporter na ito ay walang humpay na umaatake sa tuwing sasamantalahin nila ang isang pagkakataon kahit na nagkamali sila, wala silang anumang pakialam sa pagdurusa na naranasan ng maling akusado. Ngayon, lumuhod ka. Habang nabalot ng katahimikan, walang nakaluhod ay hindi nila itinanggi na mali ang pag-akusa nila kay Cordelia, ngunit ang paghingi sa kanila ng tawad sa kanilang mga tuhod ay parang isang labis na reaksyon sa issue. Sa sandaling iyon, napabuntong hininga si Kane, ipinapakita lamang ng ebidensya kung gaano kasuklam si Zachary, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na si Cordelia ay may isang larwang batang lalaki at isang walang utang na loob na tao. Bagamat nagulat si Kane na makabuo si Emrys ng patunay para pabulaanan si Zachary, hindi ito sapat para baguhin ang pangkalahatang sitwasyon na nasa ilalim pa rin niya ang lahat. Tama si Kane. Si Zachary ay hamak, ngunit ganoon din si Cordelia. Tumikim ang isa sa mga mamamahayag. Ang mga salitang iyon ay kuminang sa mga mata ni Emrys ngayon ay nasa listahan ko ng mga taong aalisin. Ang babaeng reporter na unang nagudyok ng bagay ay nagtanong, anong patunay ang mayroon ka? Emrys shot her an icy glare, there's no need for me to prove myself. At saka, kahit na may nangyayari sa amin ni Delia, walang dahilan kung bakit ko ito dapat i-share sa isang kasuklam-suklam na tulad mo. Ikaw, sir, gumagawa ka ng personal na pag-atake laban sa akin. Mga personal na pag-atake. Nagpakawala si Emrys ng mamamatay tao na aura na tumagos sa B** ng babaeng reporter. Papatayin kita kapag may narinig pa akong salita mula sa bibig mo. Nanghina ang mga tuhod ng reporter bago siya bumagsak sa lupa nang biglang may umaagos na mabahong likido. Mula sa ilalim ng kanyang puting palda. Mabilis na malinaw na naiihi siya sa sarili dahil sa takot. Ilang sandali ang nakalipas, naramdaman niyang parang isang nakakatakot na demonyo ang tumititig sa kanya, isa na talagang papatay sa kanya kapag nagbitaw siya ng isa pang salita. Matapos ilihis ang tingin sa reporter ay ikinulong ito ni Emrys kay Gavin. Sabay namutla ang mukha ni Gavin. Kakasabi mo lang ba na binubuli ka ni Delia noong bata ka at nanghiram ka ng pera sa kanya para gamutin ang sakit ni Mr. Ullman? Pati ba naman, inakusahan mo lang siya na walang utang na loob. Habang papalapit si Emrys kay Gavin, napaatras ang huli sa takot. Ang namumutla na niyang mukha ay nawala ang natitirang kulay nito. Nanginginig sa takot, naramdaman niyang bumalot sa buong pagkatao niya ang malamig na aura. Sa sobrang pagkabalisa nito ay hindi na siya makapagsalita. Ang takot na bumabalot sa kanya ay katulad ng pagpapahirap sa kanya ng Grim Reaper. Kinilabutan siya ng husto kaya nasa bingit siya ng mental breakdown. Aaminin ko na ako iyon, nang malapit nang sumuko si Gavin sa panggigipit at ibunyag ang katotohanan, sumabad si Kane, at sinabing, bukod sa pananakot sa mga tao, ano pa ang alam mo? Sampal. Sa sandaling magsalita si Kane, naramdaman niya ang isang sampal sa kanyang pisngi. Napakalakas ng impact kaya lumabas sa bibig niya ang tatlo niyang ngipin. B***** ka, bakit ka nakikialam? Akala mo ba bagay ka?